Kumusta? Tara, samahan niyo ako sa isang araw na sobrang abala at medyo tensyonado sa templo sa Jerusalem. I-imagine nyo, siksikan ng mga tao, maingay at parang may mangyayaring importante. Dito mismo magaganap ang isang kwento na magtuturo sa atin kung ano ba talaga ang mahalaga. Pero, bago ang lahat, may tanong ako para sa inyo. Ano nga ba ang mas importante? Yung itsura sa labas na mukhang mabait o yung kalauban na tunay na mabuti? Kasi yan ang mismong sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Okay, simulan na natin ang kwento. Sa unang bahagi, makikita natin ang isang matinding konfrontasyon, isang showdown na mangyayari sa loob mismo ng napakaabalang templo. So, isipin niyo yung eksena. Sa isang tabi, andyan si Jesus. Simple lang, kalmado, walang anumang magarbong damit o special badge. Tapos, sa kabilang tabi naman, andun yung mga religious leaders, yung mga pariseyo. Naku, ang ganda ng mga suot nila. Talagang kitang-kita na importante sila. At ang ginagawa nila, sinusubukan nilang ipahiya si Jesus sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na tanong. At ang mga tao sa paligid, nakatingin lang silang lahat, litong-lito, kasi dati sobrang respeto nila sa mga pinunong ito. Pero ngayon, naririnig nila yung mga aral ni Jesus na simple pero tagos sa puso, hindi na nila alam kung sino ba talaga ang dapat nilang paniwalaan. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-lesson na gustong ituro ni Jesus. Itong tungkol sa mga gawaing pang showbiz lang o para sa palabas lang. Alam nyo ba yung salitang hypocrite o mapagkunwari? Sila yung mga taong ang galing magsalita, gawin nyo to, pero sila mismo hindi naman ginagawa. Parang nagpapanggap lang sila. At yan mismo ang gustong ilantad ni Jesus sa mga tao. Sabi ni Jesus, itong mga leader na to, ginagawa nila ang lahat para lang mapansin. Pinalalaki nila yung mga sulatan nila ng dasal para agaw pansin. Gusto nila sila lagi ang nasa pinaka-espesyal na upuan sa mga party at sa mga simbahan. At nako, tuwang-tuwa sila kapag tinatawag silang Rabbi o Guro. Ang pinakamalala pa, gumagawa sila ng napakaraming mabibigat na patakaran para sa ibang tao pero sila mismo hindi naman sumusunod. Pero ito ang turo ni Jesus. Ang tunay na kadakilaan, hindi yan tungkol sa pagiging sikat o sa pagpapataas ng sarili. Sabi niya, kung sino ang nagmamataas, ay ibababa, at kung sino ang nagpapakumbaba, yun ang itataas. Ang pinakaimportante pala ay yung paglilingkod sa iba ng may mababang loob. So, paano ipinakita ni Jesus ang aral na to sa totoong buhay? Dito na tayo sa kasukdulan ng ating kwento kung saan isang real-life example ang naganap sa harap mismo ng mga mata nila. Umupo si Jesus malapit sa treasury o yung parang donation box ng templo. Mula doon, tahimik siyang nagmamasid sa mga taong pumupunta para magbigay ng kanilang mga handog. At ayun na, sunod-sunod na dumating ang mga mayayaman. At grabe, talagang pinagyayabang nila ang paglalagay ng malalaking halaga ng pera. Yung tipong ipaparinig talaga yung kalansing ng mga barya para lahat ng tao mapatingin sa kanila. Tapos, sa gitna ng lahat ng yun, may isang babaeng biyuda na mahirap. Dahan-dahan siyang lumapit, halos nahihiya at parang umaasa na sana walang sino mang makapansin sa kanya. At anong inihandog niya? 2 maliliit na baryo. Sobrang liit na halaga. Pero, at ito ang pinakaimportante, yung 2 baryang yun na ang lahat-lahat ng meron siya. As in, yun na ang buong kabuhayan niya. Dito na tinawag ang mga disipulo niya Jesus at sinabi ang isang bagay na siguradong ikinagulat ng lahat. Sabi niya, totoo ang sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na biyudang ito ay nagbigay ng higit pa kaysa sa kanilang lahat. Ha? Paano nangyari yun, di ba? Isipin niyo na lang ang gulat nila. Pero bakit nga ba niya sinabi yun? Paanong naging mas malaki ang 2 kusing kaysa sa limpak-limpak na pera? Dito na natin malalaman ang mas malalim na kahulugan ng buong kwento. Ganito kasi yan, yung mga mayayaman, nagbigay sila mula sa kung anong sobra sa kanila. Hindi yun sakripisyo, di ba? At ginawa nila yon para makita ng iba, para mapuri. Pero yung byuda, ibinigay niya ang lahat-lahat ng meron siya. Kahit na ibig sabihin nito, baka wala na siyang makain. Ginawa niya yon dahil sa purong pagmamahal sa Diyos. Yung regalo niya, galing talaga sa puso. So ang pinakapunta ng lahat ay ito. Yung motibo pala, yung dahilan sa likod ng ginagawa natin, yun ang nagbibigay ng tunay na halaga. Hindi yung ano ang ginawa mo, kundi bakit mo ginawa. Kaya balik tayo sa unang tanong, di ba? Laki ba ng regalo o laki ng puso ang mas mahalaga? Base sa kwentong ito, nako malinaw na malinaw, di hamak na mas matimbang ang puso.
At para sa ating lahat, iiwan ko itong tanong na to para pag-isipan. Ano kaya ang isang maliit na bagay na kaya mong gawin ngayong linggo na may kasamang malaki at mapagmahal na puso? Dahil sa huli, yun pala ang pinakamahalaga sa lahat.